Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Anja Jan Agner at welcome po sa aking Day 148 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw ay ang panibagong series about Emmanuel, God with us. At ang topic po natin ngayong araw, December 23, 2024 ay The Coming Prince. At ang scripture po natin ngayong araw, Isaiah 9 verse 6 to 7. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his church. And he will be called Wonderful, is on greatness of government and peace. There will be no end. He will reign on David's throne, and Burst Bank established and upholding it with justice and righteousness. From that time on and forever, the zeal of the Lord Almighty will accomplish this. At ang teaching po natin ngayong araw ay number 1, the government of Christ began at His birth. Sabi po dito na ang pag-government po sa atin ng ating Panginoong Diyos ay nag-umpisa po ito noong pinanganak po ang ating Panginoong Diyos. Simula po, wala pa po siya, like yung example po ni Pastor Russell na yung nilalagay sa tinapay, pag nilagay yun, hindi natin yun makikita sa dough ng tinapay. But, makikita natin ito sa ilang oras na pag hinayaan mo lang yung dough doon is talagang aalsa siya. Yan. Parang, yung pag-government sa ating ng ating Panginoon Diyos at lalawak ito at ma-impluwensyahan tayong lahat. And teaching number 2, the government of Christ increases worldwide. Ito nga po na ang pag-government sa atin ng ating Panginoong Diyos or pag siya po yung parang nagdesisyon sa lahat ng gagawin natin ay ito po ay lalawak sa buong bansa, world nga po, na ito po ay increase ng ilang mga taon pa po, and worldwide po ito. And teaching number 3, the government of Christ governs the nation. Sabi naman po dito na yung mga na-influence na ating Panginoong Diyos, katulad po tayong mga Christians na na-influence na po tayo, is tayo naman po yung mag-i-influence sa mga iba pa pong tao na katulad po ng family natin, ng friends natin, at ng iba pa po na ipakilala po natin ang ating Panginoong Diyos sa kanila para po makatulong tayo at matuwa ang ating Panginoong Diyos sa atin dahil nga po na-influence din po natin yung nations. Dahil ayun po ang dapat talaga na lahat po ay ma-influence, and all nations and worldwide. And application number 1 is put your hope in Christ expanding influence. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na ilaan po natin or magbigay po tayo ng pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos na ma-expand po yung influence na makilala po siya ng lahat at ma-influencean po tayong lahat na magpuri sa Kanya at magtiwala at manampalataya sa Kanya. And application number 2, embrace a positive perspective on the future. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na magbigay po tayo ng pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos in a positive way na ma-embrace niya po yung lahat ng magaganda na future na darating sa atin pag tayo po ay lahat po ng tao sa mundo ay ma-influensyahan niya na po. And application number 3, pray for influence and make a difference. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na tayo po ay manalangin at magtiwala para manalangin na lahat po tayo ay ma-influensyahan, and ito po ay mayroong difference dahil nga po pag tayo po ay naniwala at nanampalataya sa ating Panginoong Diyos na ma-influensyan sa tayong lahat, ay ito po ay magbibigay ng kaganahan at kaligayahan sa lahat ng buhay dahil nga po nakilala natin ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. And discussion, how does the knowledge that Christ govern increases shape your perspective on the future? Para po sa akin at para po sa devotion ngayong araw na yung knowledge po na nakuha ko sa pag-govern sa atin ng ating Panginoong Diyos ay nag-i-increase po ito ng shape sa perspective o sa nakikita ko in the future na mas gaganda po yung future natin pag tayo po ay lahat na influensyahan na at magkakaroon po tayo ng peace sa lahat ng
nations and worldwide, na maganda po ito sa future natin dahil ngayon nga po marami pong kung ano-ano nangyari sa mundo natin, like corruptions and iba pa po. Pag tayo po ay na-influensya na po lahat ng ating Panginoong Diyos, ng govern niya po, ay ito po ay magiging maayos na po at meron na po tayong peace sa bawat isa. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.